nakapagpigil dito eh. Hindi ako nakapagpigil. Una lang. Ang sarap eh. Hashtag Hopia happiness talaga. Oo, ito yung hopya na gusto natin. Paano ko ba Hopia na hindi mo gusto? Okay, yung mga pa-hopya. Mga pa-hopya. Ayan. Pwede na ba kita unahan ng tanong? Hindi. Ikaw ba ay... Batiin na natin yung mga kapatid natin, okay? Batiin natin sila. Good morning, mga kapatid! Alright, July 19 na, mapyanga uma sa wikang ibanag sa atin pong mga kapatid. Hope you all having a good day! Dahil Friday na, last day of the week. Yes, extra special na naman po talaga ang araw na ito and overflowing ang fun and excitement dahil sa maagang sorpresa ng ating mga bisita ngayon, talaga naman pong mapapa-craving satisfied ka dahil perfect na agahan, merienda o pasalubong ito sa atin pong mga kapatid. At alam nyo, hindi lang yan ha, Mama Dims. Alam mo, bukod sa sorpresang dala nila, today is the biggest Hopia event of the year! Kaya sa lahat ng mga kapatid natin dyan, Happy National Hopia Day! Hopia wake up today with fun and full of energy. Kaya bangon na po at sabayan ang aming agahan dito sa studio. Sa ating po mga kapatid dyan, unting trivia lang, alam nyo ba na ang hopya ay galing sa salitang Hokkien ng ibig sabihin ay good pastry. At ito ang tinuturing na murang version ng mooncake. Yon, kakaibang version ng hopya dito sa Pilipinas dahil po itinutugma ito na swak sa panlasang Pinoy. That's right, Mama Dims. At ang nakilala nating negosyo, satisfying our Hopia craving since 1966 pa, ha? Oo, pag-usapan nga natin at hayaan natin i-flex nila ang kanilang deliciously authentic Hopia. Kasama natin ang COO. Wow, the privilege is ours. COO Poland Hopia, Abigail, Jeff, and Justine. Good morning! Good morning! Jeff and Abigail, this way please. Alam niyo itong dalawang to, Happy CEO, Hopia pero Day. ever Abigail youthful. and Jeff. Ever youthful yung dalawang yan. Nice to meet you. Welcome to the show. Thank you so much. Uy, salamat nandito kayo. Nako, Uy, thank big you for day para having sa us. inyo to, Of di course, ba? of course. Talagang, bakit ba naging July 19 ang Hopia, National Hopia Day? It was just declared na gusto lang namin itong araw na to. Tama. Walang specific reason. Walang reason. Akala ko naman parang in preparation for Ghost Month. Kasi di ba, Malapit na siya. Oo. Actually, pag mga ganun, di natin pwede pagsabayin Pagsabayan. kasi Oo. if you start anything, Ay. So, na-mention natin 1966. Ibang klase yung inyong staying power. Yes. What's the secret? Ikaw, Jeff, ikaw ang Well, ganito. Kumbaga, of course, it was started by my grandma, di ba? So, they were in the Hopia business. Kumbaga, lumaki na siya doon. So, eventually, yun ang alam niya eh. So, she formed her business. Nagtayo siya sa maliit na tindahan hanggang sa lumaki na lumaki. So, where it is now today, yeah. So, that's pretty much Pero it. I think it's more of kasi masarap siya. Tama Tumatagal naman. kasi masarap. So, diba? Ano-ano yung mga flavors ninyo at ano yung pinaka-bestseller of all time? Kasi 1966, ano yung pinaka-bestseller? Okay, pag of all time, I would still go with the traditional Mongo Special. Classic. Kasi yun talaga eh, di You ba? mean this? Black Mongo? No, this one, the yellow Mongo. Yung Pero classic yan, one. masarap din Masarap yan. din. actually. Oo, kumbaga, yan ang bumuhay sa Poland. Yung Ay, Mongo. classic. This Oo, one. yung classic. Yeah. Talagang bread and butter namin. And then ano yung mga nag-evolve na? Marami tayong involved talagang. Ito, bali ito yung nag-trend sa amin since like 2 years ago, 1 year, Choco Fudge Hopia. Maganda yung tignan Sobra sa... tong nag-viral sa TikTok. Yes, Itong mukhang chocolate. familiar na familiar. Uy, panalo! Ay, titikman ko lahat. It's one of its kind kasi. It's one of its kind. If it's your first time, If you would see. open it, When you open it, Aha. and then it gives you that... May pagkaroon And then, yes. kapag ininit mo naman siya sa microwave, magiging chocolava siya. Wow! Pwede pala yun. Oo, kasi magme-melt nga yung chocolate niya, no? So far po, ilan yung flavors ng Hopia natin ngayon? We have lots. Nasa a ilan? lot. Pero as Honestly, in, cannot count, but... but a lot talaga. Mga pa-20 na, gano'n? Ayan. Actually, medyo... Ayan! Okay, marami kulang nga na talaga. Kulang na yan, Kulang na dumagdag nga. Meron pang Kulang na eh. ube lang ka. Ube keso na Hopia. And we have Pero ito actually... yun, meron silang bago. May bago. Oo nga na mamaya matatry natin. Sir, yung mga ganito, magkano po yung price range natin? 65 to 75 is about those range. 65 ang
entry level. Oo. Ilang pieces yun yung 65? We have 4 and then we have 6 pieces. Naalagaan nyo rin yung price points Yeah. nyo para hindi na siya ang tao. Kaya yes. balik sila ng balik. At saka gusto ko yung bagong mga bite size. Yes. Kaya makatatlo, apat ka, hindi ka Actually, pa masyado totoo yun. guilty. Bakit nyo ba naisipan na gumawa ng ganong kaliliit? Parang di umay. At saka hindi ka mapipresyo na, na hindi mo maubos. Tama. Kasi ginawa namin in such a way, if you see our packaging, diba pag iba, inopen mo sa isang box, dalawa lang. Yes. Ito yung kaya mong ubusin eh. Tama. So you can still keep the other one. Yes. So you don't really need Shelf life wise. Mas mahaba. Mas hahaba din siya. Minsan lang makasalanan yan kasi hindi mo namamalayan nakakarami kayo. Yes. Pero pwede mo naman i-share. Oh, yeah. Shareability. Ito. Kanina nabanggit nyo, go ahead, Go ahead. Jess. Bukod sa hopya, ano pa yung mga produktong meron kayo? At meron din kayong hopya making class, I heard. Oh yes. Ako personally, I hold the hopya making classes. Yes. For kids, even to seniors, we welcome everyone. Kasi the hopya making class, although we don't teach you the recipe, Bawal, bawal. bawal. But you get to learn how to make your own hopya from start to finish. So hanggang sa ma-bake yan, matitikman mo yung gawa mo. So it's something na pag for kids, they feel a sense of accomplishment. Ay, nakatapos ako ng 5 piraso ng hopya. Yun. Naalala ko na, may ginawa nga pala tayong hopya. Yes! Yung pala yun, no? Yes, pero ito, Pinuntahan mo consistent na siya. Marunong ka na palang gumawa, kaya pala pahopya ka. Hopya. Ito, this is calling me dahil umaga, coffee fight. Coffee fight. So ano to, Anong combination? personal favorite? Magaling na yung gumawa ng Ganun hopya. yan. Pwede na yung Ganun din. microwave to, Yes, ganun yes. yan. Ganun Ito din. na yung bago. Ito na. Ibigay na natin. Ito na yung bago. Sige. This one, do you want to try the Yes, new one? okay, I will do the honors. So this one is not yet out in the market, but this is Lucky. yeah, you're the first few lucky ones that will be able to try. This is our strawberry cheesecake, okay? So this is actually partnered with Magnolia. It is a parang Collaboration. Huwag mo harangan si Din. Di parang It's a collaboration. Yeah, it is. So I think what I love here is that I think dahil business, a family business, family run ang business ninyo, there's always a sense of home, no? Na parang napapansin ko, like, you wanna teach the kids from the kids to the senior. And that tells me na, kunwari, ako kasi, nanay ako, and yung mga anak ko, 29 to, lagi akong sumusuporta sa mga negosyo that's also run by families like us, kasi nga, merong sense of ganon. Do you think that's one of the secrets also kung bakit namamayagpag ang Poland? I think so. Kasi more than just the food, no? Sometimes, pag food lang, parang kulang. It doesn't have that soul. Sa amin kasi, we want to tie the culture in as well. Kaya nga, like, yung mga even our packaging, well, I did bring today yung sa mooncake. I put in the stories behind the mooncake tradition. It's there. Yes, it's there. Tapos, yung hopya making, we teach the people, like, where did it start? How did it start? Ganon. Bakit nila ginagawa to? And it's a fun bonding experience so that talaga yung buong pamilya, because hopya, in essence, it's a very pasalubong tradition. Laging pa, yun ang pinapadala nila sa abroad, di ba? Saka dati, my lolo would bring hopya for me, regardless of brand or whatever, di ba? Hindi ko na maalam, bata ako. But it's been ingrained na meron talaga siyang pinanggalingan sa akin na tumanda ka, sasama yan sa'yo. Sa side ko naman, since I've been handling the back end naman, so I've been trying to innovate as well. Kumbaga, if you see the new products that we have, it's actually the first out in the market. So, kumbaga, I don't create just for the sake of. I actually make sure that pag nirelease namin, for sure, masarap yun. Inaral mo. Talaga pinag-aralan. So, Ito it's ang part of the gusto. family, in our culture, na parang kailangan, hindi lang basta may malanghon. Oo, pasado talaga. Intentional, kumbaga. Intentional. Hindi basta may mailabas. Yes. Alam niyo, ang rich ng lasa ng kanilang mga hopya, I'm sure mag-viral to. Pero ang Nagustuhan rich mo. din ng kwento. Ay, ang sarap. Masarap, di ba? Di ba, nakakagulat. Di mo in-expect. In-expect for a hopya. Okay, para sa mga kapatid natin na gusto kayong makontak, imbitahan natin sila. Promote, please. So everyone who wants to do hopya making, you can always contact us on Facebook sa Messenger. And then, if you want to buy, you can always find us online. We're everywhere. So nationwide yan. Ang Nationwide. National Hopya Day is nationwide, guys. Sisingit ko na lang din actually. Tomorrow, we're gonna be having our 50% off until
Yes. Sa lahat ng online platforms. Online, guys, ha? Online. Online. Wala sa online. So, wag pupunta in-store. Wala sa online lahat. So, lahat ng platforms online, you can do it 50% off until supplies last 20 and 21. Naku, So, dali ubusin nyo na. ninyo. Ubusin nyo na. So, Again, maraming salamat, Jeff at Abigail ng Polar You're always Hopia. welcome. Thank you, Jeff. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much. At ito naman po para sa sulit na sulit ang ganda ng ating morning. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay nyo, ikaw na ang manalo sa aming special Kagumoka Ko Contest by Sulit TV. Simple lamang po mga mechanics. Tutok lamang po dito sa Good Morning Kapatid. Sagutin po ang ating question of the day. Ano ang paborito nyong flavor ng hopya? Ang inyo pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakas ang sagot, mas wagi ang dalawang sagot na aming mapipili. Babasahin po namin sa pagkatapos ng show at winner pa ng Tigisang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood mga kapatid, kaya naman Kagumoka. Go selfie at sagot na! Ito naman, ang iba pa naming hinanda para sa ating agahan. Kanina, pag-usapan natin, family business. Isa pang family business, lalo na ngayon magpapasok ka na. Dapat ready na rin ang back-to-school shoes. At kung yan lang din naman, pambato na dyan ang Pinoy brand na Otto. Ng kanilang quality shoes, ibibida pa namin sa Kitang-Kita. Heart-to-heart talk na naman po tayo. Tatay na nang iwan noon, biglang bumabalik makalipas ang maraming taon. Dapat nga ba siyang tanggapin ulit ng sinaktang pamilya? Yan ang babasahin nating sulat sa Payong Kapatid. At para naman sa ating public service, alamin natin ang sinasabi ng batas patungkol sa police blotter. Para saan nga ba ito? Ipaliliwanag sa atin yan ni Atty. Buko sa Legal Bato. At kayo namang nadadalas ang pag-ulan, nakaamba na naman ang banta ng dengue. Lalo na sa ating mga anak, ang ilan pang iwas dengue tips, isi-share natin sa What's Up Doc. At sa mga naghahanap naman ng pang-weekend bonding, eto na, subukan ang pinuntahan kong baking studio na ang paandar bake and make and decorate your own cake. Silipin ang aking happy baking trip sa Trip ni Maui. Para naman po mas paigtingin pa ang kampanya for autism acceptance and PWD awareness, ang ilang sikat na social media personalities sanib puwersa para sa kanilang mga advokasya. I-flex natin yan this morning kasama mismo sila live na live. Para naman po sa ating added Friday Good Vibes, magpapagalingan tayo sa pagsushoot ng bola. Siyempre, with a fun and happy twist, cup and ball shoot tayo sa ating palarong pampasaya. At heto, para sa ating mga minamahal na kapatid, Team Bahay, hello, hello! Join na rin po kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet nyo? Team Jess ba? O Team Maui? Tutu, no? Tutu. Tiebreaker mamaya. I-comment niyo po ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Alam niyo na kung sino iboboto niyo para hindi kayo mahopya. Ay! Tuloy-tuloy lang ang magtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. O mga mami, daddy, back to school season na. Yung iba next week, yung iba in fact nag-start na ng klase. Ang tanong, may sapatos na ba mga batang magbabalik eskwela? Naku, kung wala pa, sagot na yan ng isang iconic shoemaker na nakilala dahil sa mga dekalidad na sapatos. Walang iba kundi ang minahal nating Otto Shoes. Yan ang ibibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Back to school na!
Hanap nyo ba ang matibay pero swak sa budget na school shoes ng mga bagets? Sagot na yan ang OG shoe brand na Otto ng pamilya Samson. Taong 1971 nang sinimulan ng kanilang padre de pamilyang si Manuel ang sapatusan sa bakuran ng kanilang ancestral house sa Marikina. Gamit ang maliit na puhunan at pagsusumikap ng buong pamilya, napalago ang shoe business ni Tatay Manuel. Naging retail brand ang Otto at umabot ang kanilang mga footwear sa mga mall. Meron na rin halos 70 boutiques ang Otto Shoes at patuloy ang pamamahagi ng high-quality footwear sa mga Pilipino. Sa ngayon, umaabot na ng 4,000 pares ng sapatos ang kanilang napoproduce araw-araw. Live nating makakasama ang second eldest daughter ni Tatay Manuel na si Twinkle ng Otto Shoes. Twinkle, good morning. Good morning, Oo, Jess. alam niyo ako personally, nung kabataan ko, mga natulong ako, mga 3 years ago, nung papasok pa ako sa school. Nagsusuot din ako ng Otto, isa yan sa mga staple yan kapag back to school season na. Pero ngayon ba, ano ba ang nag-iba sa mga sapatos ng bata? Sa trends? Sa trends po ng bata ngayon, gusto po nila is magaan. Magaan. Oo, tsaka komportable po yung susuotin nila. So, yun po talaga yung hina-highlight ng brand po namin is magaan po siya, tapos yung quality niya po is maganda, Right. pang matagalan po talaga siya. Tapos po, kami Yun- po yung sa local brands na talaga pong genuine leather po yung ginagamit namin. Kaya po talagang pang matagalan po siya. Oo. Tsaka matibay po. Kung matibay po siya before, throughout the years, syempre nag-improve na rin po kami. So, mas matibay po siya ngayon. Mas dinevelop niyo pa. Opo, correct. Oo. Pero ang papansin ko, ang daming nauso ngayon, Twinkle, yung ganito, para sa mga bagets. Yung medyo chunky, yung makakapal. No? Yes. Ito, bakit ba nga nauuso ito? Mga ganyan, no? Yan po kasi yung nakikita nila ngayon sa suot ng mga models, gano'n, or sa ibang bansa po. Tama. So, yun po yung gusto nilang masuot rin Oo. po. Pero ano bang tips natin sa mga parents, sa mga mommy at daddy, kapag bibili ng sapatos para sa mga anak? Ano ba dapat yung isinasaalang-alang nila? Siyempre po, unang-una, komportable po yung suot po ng mga bata. Kasi po, buong araw po nasa school po yung Right. mga kids. So, dapat po komportable yun sa kanilang paa. Tapos second po, matibay rin po sana kasi po, kailangan po, kung everyday po nila suot yun, so dapat maglalast po siya ng buong school year. Right. In fact, yung suot ko ngayon, komportable siya. Pakita natin. Mapapakita ba natin? Ayan. Ayan, oh. This is Otto Shoes to, di ba? Yes, In fact, yes. pwede na itong pang-opisina. Opo, tama. Diba? Yes, sir. Very comfortable, very comfortable. Malambot siya sa paa. Kahit pa, medyo manipis yung this is one of the shoe styles na medyo may kanitisan. No? Pero comfortable pa rin. Ganyan ka-effective yung Otto kahit nung bata ako. Pero ano ba sa tingin mo yung secret sa staying power ng Otto? At bakit iba din yung mga sapatos natin na gawang Marikina? Okay. Siguro po, umpisa ko po sa produkto. So, throughout the years po, yung quality po namin, kung nag-iba po man yan, is nag-iba po siya for the best or for the better. Tapos po, second po, kailangan po, may team rin po kayo, diba? So, yung team nyo po is, may vision po, pareho pong vision ng founder who is my father. Yes. So patuloy po siyang gumagabay sa Right, hanggang ngayon. vision. Opo, Oh, very active nice. po Very siya active sa pa rin. business po. Oo. Tapos, syempre po yung mga loyal customers po namin. Salamat po sa pagtangkilik ng Otto Shoes at sa gawang Pinoy po. Ayan. Okay, Twinkle, I'm sure marami tayong mga mommy at daddy na iniisip na ngayon kung saan sila bibili ng sapatos. Saan ba nila kayo mahanap? Meron po kaming mga stores nationwide. Tapos meron din po kaming online website, which is autoshoes.com.ph. At sa mga other online shopping sites. Yes. Ayan, okay. Maraming salamat again, Twinkle ng Otto Shoes. So mga mommy at daddy, alam niyo na kung saan kayo pupunta.
tayo sa ating payo segment. Malaki ang epekto sa mga anak kapag iniwan sila ng kanilang magulang. Pero papaano kung sa paglipas ng panahon bigla na lang bumalik ang naiwan? Pag-usapan natin ito. Ito po ang kanyang sulat. Dear Chiki, ako si Andy, bunso sa 5 magkakapatid. 40 taong nagtrabaho bilang OFW ang tatay ko. Pero imbes na mabigyan kami ng maayos na buhay, tuluyan niya kaming iniwan noong 1991 para bumuo ng bagong pamilya abroad. Sobra pong nalugmok ang nanay ko, pati na ang mga kapatid ko. Pero paglipas ng ilang taon, bumalik si tatay sa amin. Mahina na siya at may sakit, pero ayaw siyang alagaan ng pangalawa niyang pamilya. Mahal pa rin ng nanay ko si tatay, kaya tinanggap namin siya sa kabila ng ginawa niya sa amin noon. Tama po ba ang naging desisyon namin? Nagmamahal, Andy. Andy, maraming salamat unang-una sa pag-share ng iyong storya. Hindi po naiiba yan sa napakaraming mga OFW na talaga namang nasusubok ang kanilang mga relasyon kapag ka nahihiwalay sila. Pero ano yung gut reaction mo nung narinig mo? Tapos tinanong pa niya, Dimps, tama ba itong ginawa nila na tanggapin yung tatay nila ulit? Ako kasi, pagdating sa pamilya, Mami, parang lagi kong iniisip na, o di ba lagi naman tayo, pinalaki talaga tayo na sinasabi na laging pagbuklod din ng pamilya, tiisin mo na lang, tanggapin mo na lang, lunukin mo na lang, or tumingin ka na lang the other way. Pero ako kasi, I'd like to think na yung puso ko naman malambot sa ganyan. Lalo na pagdating sa pamilya at yung mga bata, iba talaga pag lumalaki sila ng magkakabuklod ang pamilya, no? Pero, ako okay na sa isa lang na pag-alis. Okay. Pag ito inulit-ulit, palagay ko behavioral na ito. Yung hindi na dapat bibigyan ng chance kung paulit-ulit gagawin. Pero kung isang beses na parang umalis ang tatay, may pagpapatawad sa nanay, I think kung ako ang anak, i-honor ko yung gusto ng nanay ko. Hindi dahil minsan, di ba, parang pag ikaw anak, mawawala yung pagmamahal mo doon sa umalis na magulang, di ba? Pero hindi ko yun gagawin para doon sa umalis na magulang. Gagawin ko dahil yung nanay ko na nag-aalaga sa akin, yun ang gusto niya at i-honor ko yun. Ako naman, Mommy, while naiintindihan ko yung sakit, di ba, nalugmok sila, alam ko yun kasi na-experience ko rin naman yun kahit pa paano, personally sa buhay ko. Pero ako kasi yung tipo ng tao na I don't hold grudges, lalo na sa mga pamilya. Kasi parang feeling ko, in a way, utang na loob natin yung buhay natin sa mga magulang natin. And I will forever be grateful to anyone that's a part of my family or anyone that's blood-related or to my parents. And I'm the type of person na I would forgive. Siguro it will take a while, hindi overnight. It's gonna be a process. But for me, that's something I would do. Tatanggapin ko yung tatay ko and I would take care of him. Oo. Yeah. Pareho din pala kayo ni Andy. Siguro yung sa akin, tutukan natin yung issue na OFW itong pamilya na to. At kaya nga na sinabi ko, hindi natin nakikita sa likod ng iba pang mga hamon nila, financial, nandun yung nalulungkot ka. Di ba? Nade-depress ka. Yes. Hindi lang yung lumayo, pati yung iniwan. So, hindi talaga tayo pwedeng humusga bilang lipunan kung magkamali sila ng ganon. Dahil tao rin di ba? Nasasaktan, nalulungkot. Having said that, yung tanong ni Andy kung tama ba ang ginawa nila, unang-una gusto kong bigyan pugay si Andy dahil sinuporta nila ng buo-buo yung nanay. Dahil sa tingin ko, ang opinion ko po, ang tanging magdedesisyon sa mga bagay na yan ay dapat yung mag-asawa, yung nanay at yung tatay. At mahalaga para sa mga anak ay bigyang suporta kung ano man yung desisyon na matuntunan at magawa ng mag-asawa. Dahil at the end of the day, sila talaga it's an issue between yung mag-asawa. And sila talaga yung nakaramdam ng pinakamabigat na kalungkutan at yung depression and all of that. Pero saludo pa rin ako kay Andy at sa iyong mga kapatid dahil yun ang ginawa ninyo. Kung ang desisyon ng nanay mo ay huwag silang tanggapin, hindi ko alam kung paano ninyo matatanggap yon. Pero nandun ako na para sa lahat ng mga pamilya, whether OFW ka man or mga nagkakaproblema sa relasyon, galangin ninyo yung desisyon ng inyong mga magulang. At suporta lang taka lagi-lagi. Alright, thank you so much, Andy. And thank you, Dimples and Maui. At sa mga gustong humingi ng payo tungkol sa relasyon, pamilya at iba pang bumabagabag sa inyo, mag-message lang sa Good Morning Kapatid Facebook page o mag-comment sa aming live stream.
At sa aming pagbabalik, positibong pagbabago gamit ang advokasya at social media accounts, alamin natin kasama ang ilang eksperto sa Loding Sikat. Sa legal ba to ang mga dapat malaman tungkol sa police blotter? Iisa-isahin natin yan with Attorney Buko. At sa What's Up, Doc, paano nga ba po protektahan ng mga kids? Ngayong uso na naman ang dengue. Pag-uusapan natin yan mamaya lang. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning pasalo. Ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning Kapatid. Usapang blotter naman po tayo. Ano nga ba ang police blotter at para saan nga ba ito? Yan ang tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Attorney, ano po ba ang police blotter? Paano po ito makakatulong sa kaso? Ang police blotter ay isang talaan ng mga reklamo o pangyayari na inireport sa pulisya. Ang police blotter ay hindi isang complaint o pagsasampa ng kaso sa korte in strict legal terms. Ang police blotter ay ang pagre-report lamang sa pulis o pagre-record sa pulis ng anumang gawain na may kinalaman o may relasyon sa isang krimen upang magamit ito sa pagsasampa ng kaso sa korte. Ang police blotter ay pwedeng magamit na evidence upang patunayan na kaagad na isinumbong at na-record sa pulisya ang anumang bagay na may kinalaman o relasyon sa krimen. Pwede itong gamitin bilang direct evidence na nagtuturo sa mga gumawa ng krimen at sa krimen mismo, o kaya ay bilang circumstantial evidence o yung bilang suporta sa mga iba pang ebidensyang nakalap ng pulisya. Kung kaya ang police blotter ay hindi mismong complaint o isinampang kaso dahil ang pagsasampa ng kasong kriminal ay kakaiba sa police blotter. Ang complainant ay kailangang magsampa ng complaint o formal na sinumpaang salaysay sa piskalya o sa korte bago ito maging isang criminal complaint sang-ayon sa Section 1, Rule 110 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Attorney, paano naman po kung sa barangay kami magpapa-blatter? Magagamit po ba namin yun sa kaso? Ang barangay blotter ay pareho lamang ng police blotter. Talaan lamang ito ng mga reklamo o pangyayari na isinumbong naman sa barangay. Magagamit itong katibayan na isinumbong ang krimen o ang usapin sa barangay pero hindi ito ang mismong kaso na dinadala sa korte. Kailangan pa rin gumawa ng bukod na sinumpaang salaysay na reklamo ang biktima o complainant. Kailangang panumpaan ito sa harap ng piskal o sa korte mismo ang sinumpaang salaysay ng reklamo. Attorney, kung may nagpa-police blatter po sa akin, ang ibig po ba sabihin ay may police record na ako pag kumuha ako ng NBI? Hindi po ito record. Ang isang tao ay masasabi lamang na may criminal record for purposes ng police o NBI clearance kung may nakasampang kaso laban sa kanya sa korte na pending pa o may nakalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Lalabas sa nasabing police o NBI clearance ang detalye ng nasabing kaso at ng kanyang warrant of arrest kung meron man. Pero kung police blotter o barangay blotter lamang, wala ito sa records ng PNP o ng NBI for purposes of the police or NBI clearance. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Attorney Buko. At ito naman po, seryoso at nakakamatay ang sakit na dengue. Ngayong magpapasukan, paano nga ba natin iingatan ang ating kids sa sakit na to? Ang ilang iwas dengue tips, panoorin po natin sa What's Up, Doc.
Uso na naman ang dengue ngayong tag-ulan. Kaya naman sa mga magulang dyan, sabihan ninyo ang inyong mga anak na magdoble ingat lalo sa pasukan. Habitat, no, kung saan nabubuhay ang lamok na yan, yung malinaw o clear, stagnant water. And you only need 0.5 ml yung lalim ng tubig. More than enough na yun para manganak dun yung lamok. Nakasalalay sa buong komunidad ang pag-iwas sa outbreak ng dengue virus. Kasi yung lamok, pwede siyang lumipad as long as 300 meters. So ikaw malinis ka dito, yung bahay mo, pati yung kapitbahay mo. Pero yung sa kabilang kanto, pasaway. So nabuhay dun yung lamok. Sa huling tala ng Department of Health, nasa mahigit 90,000 na ang tinamaan ng dengue mula January hanggang June 2024. 223 sa mga ito ang nasawi. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang lagnat, pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagdurugo ng ilong o gilagid. Pinakadelikado sa dengue, yung tinatawag na critical phase in dengue, yung unang 2 araw na walang lagnat, doon ka na matakot. Kasi doon lumalabas lahat ng komplikasyon ng dengue. Bantayan ang oras ng paglalaro ng mga chikiting. Sinasabi ko sa parents, paglaruin mo na lang sa gabi. Oh, bakit? Kasi ang particular doon sa lamok, yung height ng pangangagat niya, 2 hours after sunrise, 2 hours before sunset, and 2 hours after peak episode na naman yan ng kanilang mobility. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Mas mabuting lagi tayong handa kesa naman mabigla. Thank you, Mau, at salamat din po, Doc. Eto naman, it's now time para sa ibibida nating artwork sa Bluey, Gumoka, Guhit Mo, Kapatid! At ang ating pong Bluey fan winner for today ay si Janella Rain M. Monje or Monje, 6 years old mula sa Makati City. Tundo naman. Ay, cute! Gandang bata. Ready girl. Dati 6 years old lang, ganyan lang. Beautiful din naman yung gawa. Ganda, ganda. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para sa detalye kung paano nyo makiklaim ang inyong Bluey merch. Yan, at sa ating mga kapatid, araw-araw rin tutukan ang bagong cartoon craze ng bayan. Mag-good vibes at panoorin ang Bluey weekday, 7:30 a.m. bago ang Good Morning Kapatid, Saturdays at 8 a.m. at Sundays tuwing 9 a.m. Dito pa rin sa TV5. At mamaya, magkakalaman na kung sino ang mas sakalam, Team Jess o Team Maui. Bumoto na rin kung kaninong team kayo kakampi, okay? Abangan yan sa Palarong Pampasaya. At bagong bonding activity ba ang hanap ninyo? Sa isang baking studio sa Pasay, abay mag-e-enjoy ka na, matututo ka pa. Samahan niyo akong mag-bake ng aking first ever cake sa Trip ni Maui. Abangan yan sa aming pong pagbabalik. At sa ating pagbabalik, makakasama natin ang mga eksperto at ilang social media personalities at ang kanilang advokasya. Alamin natin lahat ng yan live. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
bumalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Sa trip ni Maui, pinuntahan ko ang kauna-unahang baking studio dito sa bansa. At eto ha, nagawa ko rin ang aking first ever cake. Panoorin po natin to. Good morning mga kapatid! Eto, kung usapang bonding with your chikiting, loved ones, and friends, abay dun na tayo kung saan malilibang na sila, matututo pa. Tara na't alamin at subukan ang tamang pagbe-bake dito sa Bake Bee PH. At bago po tayo magsimulang mag-bake ng ating cake for today, makakausap po natin muna si Ms. Rain Makatangay, ang Marketing Officer ng Bake Bee PH. Ms. Rain, good morning kapatid. Good morning po, Miss Maui. Saan po nagmula ang name na Bake Bee? Okay po, so for the Bake Bee name, the goal of Bake Bee po kasi is to spark happiness to our customers. So it's bake and be. So for example po is bake and be happy, bake and be relaxed, or bake and be fulfilled. Ang Bake Bee po kasi yung first baking studio in the Philippines. Wow. Sa Bake Bee po, you can bake different kinds of pastries. Meron pong cakes, cupcakes, cookies, and macarons. So sa iPad po, meron na po kaming Bake Bee app. Kung saan po nandun yung mga baking instructions na susunod po ng ating customers. And we also have pastry chefs po to guide you. At heto na nga, excited na akong gawin ang aking first ever cake. Kaya naman, imbitahan natin si Miss Faith para tulungan tayo ang ating pastry chef. Hi, Miss Faith! Hello po. Good morning, kapatid. So, ang ating i-bake today, we're gonna bake a cake. It's called the Mermaid Atlantis Gem. Siyempre, bilang tayo ay dating sirena, yan ang napili nating design. To start with po is yung ating cake base. Okay, tara, Chef. I-mix po natin ang ating mga ingredients. For now, ang meron po tayo dito sa harap natin ang tinatawag na Baking pans po na 4-inch. And then may parchment paper po siya sa loob para hindi siya dumikit. Okay, ready na po tayo to put them in the oven. Yan na lang po. Preheated at how many degrees? 170 degrees. Ayan, it's been 20 minutes. So ngayon, kukuhanin na po natin sa cooling rack yung ating binake na cake. Ready na po. Lagyan ng decoration and icing. Ready na, Chef? Yes. Okay, tara. Presenting my very first mermaid cake. Yeah! Hello, we are inviting our viewers to visit Bake Bee DIY Baking Studio. We also have an ongoing promo for birthday babies. July babies can get a free baking session here at Bake Bee as long as they bring a paying companion with them. You can follow and message us on our Facebook page, Bake Bee PH, and Bake Bee_PH on our Instagram and TikTok pages. Ayan, mukhang may bago na naman akong favorite activity. Alam nyo, at talagang na-enjoy ko po ang pagiging pastry chef ko today. Kitang-kita nyo naman. Kakaibang trip na naman ang dapat nyong abangan sa susunod na linggo. Dito lang po sa Trip ni Maui. Ang cute. Kitang-kita din ang pagka-content creator ni Maui dyan. No? Yes. At ito, sanib puwersa ngayon ang ilang online personalities, gaya ni Maui, para sa kanilang iba't ibang advokasya. Ngayong Disability Rights Week, ating alamin ang mga karapatan at paraan kung paano magsisilbing boses at influence for good gamit ang social media. Kasama natin live sina mighty magulang Mona Magno-Veluz at Chef Jello Gison. Good morning! Good morning, Chef. Good morning! Mga social media stars. And I should say, mga totoong influencer. Kasi talagang ginagamit nila yung platform nila for advocacy. Kasi yan. Bilang nabanggit na natin yun, ano nga ba yung ina-advocate ninyo? Simulan natin sa mighty magulang. Mona. Meow meow. O, diba? Meow meow. Well, si Mighty Magulang po on social media really advocates for digital literacy, truth in our history, at disability
advocacy din. Kaya nandito tayo this week for number 3. Correct. Yes. Correct. Yan po ang ating dahilan. Just a bit of a background, especially to sa'yo because... I advocate for disability primarily because disability has touched our family. My eldest son is on the autism spectrum, and I served as the national president of the Autism Society Philippines for 10 years. Ako po ang longest serving. Ngayon po, I am the national spokesperson. Ang cool-cool ni Mighty. Wag mo na yun. Tino mo yung Mona, Ikaw ba yan? May filter. Parang everything led to this. I think yung parang yung talent mo sa content creation, yung parang passion mo for, good journalism or putting out content that is dignified. Para dito pala lahat is yun. a tangent, ha? I started with the disability advocacy first and foremost. Okay. During the pandemic, when I was bored and talagang wala na pong ibang pwedeng magawa, that is when I explored my other passion on social media, which is history, genealogy. I've been a genealogist for longer, like for 20 years, pero yun lang ako nagkaroon ng platform nung sabihin na natin lockdown. na doon sila nakinig sa'yo, biglang eto na yung iyong original advocacy. Nice story. Si Chef Jello naman. Anong advocacy ni Chef Jello? As a chef, paano nga ba magagamit yun for good as an influencer? In a lot of ways. No? Syempre, if you look at my social media, kadalasan cooking videos, food reviews, restaurant reviews. Pero I advocate, ayoko ng hungry. Hungry, not hungry. Angry because of being hungry. Kasi, di ba, tayo minsan nagugutom. Pero alam natin, in 15 minutes, in 30 minutes after ng show, kakain na tayo. At marami tayong kababayan na hindi yun sigurado kung kailan sila makakatikim ng pagkain ulit. So, food security, naniniwala tayo na, di ba, Maslow's hierarchy of needs? Yung physiological needs, ang una dun, food. Di ba, mas madaling mangarap ang sikmurang puno. So, at maraming problema ng lipunan at ng bayan, ang sana hindi nangyari. Kung hindi sila gutom. Kung hindi gutom ang mga tao. Di ba sabi nga po nila, ang isa daw pong snatcher, bago siya mag-snatch, pakainin mo, magdadalawang isip siya kung gagawin niya yun. Baka bukas na. Kasi busog na siya. May laman na. Yung basic need niya na fulfill na eh. So, bukod po dun sa pagluluto, bukod sa pag-review ng restaurants, ganyan at mga pagkain, din natin yan sa through the platform, yung ng gutom, may storya tayong lalabas at naginawa tungkol sa ano nga ba ang journey ng vegetable. Mula pagtatanim hanggang dumating sa mga palengke. Meron tayo yan. Parang farm to table. Yan. Tell us more about advocacy as a social media as part of the Disability Rights Week. No? Ano po yung goal ng event na ito? So, if I may, ang advocacy para sa social media, actually ang nag-isip po niyan ay young adults on the autism spectrum na nandoon sa aming community. Sila po ang nagsabi sa amin na that's a gap. Hindi alam ng mga magulang, ng mga anak na may kapansanan, pati yung mga advocates kung paano gamitin yung platform effectively. Pwede ba tayong mag-masterclass, sabi nila. Kami naman parang, marami akong kilalang mga social media creators, pero paano ba natin gagawin na interesante ito? Kaya timing ngayong National Disability Rights Week, nagsama-sama po kami ni Jello, si millennial psychologist, si Queen Matilda at si Your Tita Baby para gawin itong huntahan tungkol sa pinaglalaban, ika nga, na pag-uusapan namin yung aming mga challenges as creators, as well as tips and tricks that we can share with our community na gusto rin talagang mag-advocate for a cause. Miss Mona, Chef Jello, napag-usapan nga natin about giving tips. Pwede po bang humingi ng tips para ibigay sa ating mga kapatid kung paano po ba yung tamang paggamit ng social media, lalo na po sa mga ganitong usapin or usapan? Definitely number one, yung tamang paggamit. Dapat conscious ka, ano yung message? Ano yung message na gusto mong iparating? Number one yun. Tapos, what's the motivation behind the message?
Gusto mo bang makatulong? Gusto mo bang mag-entertain? Gusto mo bang magbigay ng information? O gusto mong magsinungaling? Pwede naman din yun, Gusto mo di ba? sumikat. Pwede din. Gusto mong sumikat. That's fair yun. Tapos, sa mga gusto ng mag-content creation, number one, when you put yourselves out there, be ready for love, for hate, and everything else in between. Kasi it's par for the course eh. It's par for the course. Of course, hindi natin sinasabi na, you can disrespect me. Pero, wala kang control doon. Kahit ganong kaganda yung intention mo doon sa content mo, tama yung sinasabi mo, factual, historically accurate. Ako, nagluto lang, hindi ko nahugasan yung bigas, galit na silang lahat sa akin. Ganon. So, just be ready for that. And ako naman po, I sit on the TikTok Safety Advisory Council. It is a group of advocates. They are people from the academe, they are government employees, and ako, I'm the only Filipino and the only content creator. This has also taught me na mas marami ang mga consumers lang. Hindi sila gumagawa ng content, they just consume, di ba? And as regular consumers of social media content, ang magagawa natin is to make the atmosphere less toxic, di ba? Tignan natin kung ano yung mga kino-comment natin. Huwag po tayong mag-angry watch. Halimbawa, nakahanap tayo ng content na clearly misinformation or disinformation, i-block nyo na ho yung gumagawa ng content na yon para hindi na sila mabigyan pa ng additional traffic. Kumbaga, take the oxygen out of that fire dahil we want to make our ecosystem, our digital ecosystem, safer and less toxic. Pero alam niyo, na-realize ko, listening to you guys, naalala ko pinsa pag may mga kinakausap akong bata, tatanungin mo anong gusto nila paglaki nila. Ngayon pa lang sabi nila, I wanna be a social media content creator. Is that a good thing or a bad thing? Influencer. I will take my opinion first siguro. I actually also fear it when they don't even say content creator, they say influencer. Ako po, I do not, parang hindi po ako influencer, wala po akong kinalaman sa mga choices niyo sa buhay, ganon. I think what's important, and this is what I tell them, it's important that you come in with skills, with expertise, before you become a social media person. Na you come in with lived experiences in your field, you studied hard, you know what you're talking about, para meron kang ambag sa pag-uusap. Hindi yung papasok ka lang spewing your opinions without that. And I hope na, and mahirap po yung if you're going to do this as a quote-unquote career, you really have to work hard and you have to have, following like you guys para ma-sustain. Kasi hindi siya sustainable as a career kung talagang wala kang strategy. Dadagdagan ko lang din. Tama yun. Because as a content creator, you want gravitas. Di ba? And saan manggagaling yun if you don't have education? Mga bagets, aral muna. Di ba? Get skills, get education, get experiences. Para nga, kasi hindi gusto mo pag content creator ka, may value. Yung content mo, hindi lang just because you wanna put something out there. Sa Jello, marami rin naman yung ganyan. Yung talagang nandyan na lahat, yung mga hinihingi ninyo. Pero anong advice mo as to paano ba mapansin? Kasi ang dami. Ang dami, saturated. How do you get noticed? Sasabihin nila sa'yo, maraming paraan. Yung may mga controversial statements sa simula, clickbaits, ganyan, hook, ganyan. But I think, you get noticed because of your truth. Yeah. Because of your truth. Kunwari, sasabihin ko lamang na ako, hindi yung content ko, alam kong niche. Hindi siya... Para sa lahat. Oo, hindi siya masa. Kasi hindi ko kayang panindigan yon. Hindi ko kayang kahit sabihin kong, gamit ang novelty songs or whatever, hindi ko kayang panindigan. So ako, tanggap ko na my following wouldn't be as much, but as long as my content lands to my intended audience, I think I've done my job. May target. Ang dami talaga nating pwedeng pag-usapan pagdating sa social media kasi yan talaga yung pinaka-pinag-uusapan ngayon, both as a platform but also as a career. Mamaya marami pa po kaming katanungan. Pero ngayon, excited na kasi kaming makita nyo rin ang mga pinadala po sa ating selfie ng ating mga kapatid. Ito sila.
Ano kaya ang paborito nilang flavor ng hopya? Stream, cellphone, no? Chef Jello, ikaw, may bias ka ba sa hopya? Baboy. Baboy! Monggo. Monggo pa rin, classic. classic. Oo. Oh, happy Hopya, ano ba yun? Happy Hopya Day. National Hopya Day ngayon. Hope you have a good day. Napaka-cute naman. Mga kapatid, maraming salamat. Keep sending pa po ang inyong mga selfies at answers na rin sa ating question of the day. Ilagay niyo na rin po kung saang lugar kayo naroroon at malay ninyo, kayo po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At pag-usapan pa natin ang advokasya sa social media ng Autism Society of the Philippines. Kasama pa rin ang ating advocates and social media personalities live. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Since nasa usaping social media na po tayo, paano nga ba hinaharap ang mis- at disinformation ngayon? Kasi magkaiba pala yun. Para sa mga kapatid po natin kagaya ko na hindi po alam ang diferensya ng misinformation at disinformation, ano po ang difference nun? Actually, ang misinformation, yung nagkamali ka lang. Pero disinformation may intent to mislead. So, mas masama ang ugali nung disinformation. Diba? To sum it up, Sinadya. Totoo, totoo. Ngayon, tayong naniniwala doon, ay kasalanan na natin yung kung naniwala tayo. Diba? So, meron din tayong ano doon may responsibilidad din tayo, no? Pero gano'ng kalaking challenge ngayon ng misinformation and disinformation? Nanlaki yung mata. Nanlaki yung mata niya. Malaki kasi, not only in the Philippines but also in the United States and other countries, we saw how disinformation actually changed the political landscape of nations. And also has produced altered behavior of people in terms of critical thinking, in terms of verifying the veracity of information na ano po nila na-absorb nila at kinukuha nila. Tapos, syempre, lahat yan ay nakakapagpabago sa ating pag-uugali bilang lipunan at bilang bansa. Because we have a shared social values. We call it the social fabric. Kasi dahil ko sinabi, bago pa ako maging chef, I took up social anthropology. Kaya pala. Pag nagluluto si chef. Diba? Mahirap palang kusinahan ko si chef. Kaya ako nag-guest sa mga TV shows. Apat na sa salitado lang i-google ko mamaya. Sabi niya si chef, alam niyo itong bawang na to? Ginawa pa ito ng mga... Okay. Wait, sandali. Pagdating sa usapin na pinag-uusapan po natin ngayon, what do you think it's very important na kahit na hindi na-touch ang pamilya mo ng disability, bakit importante na alam natin ito at tinatanggap natin ito? Okay. Sa panahon po ngayon, there is already na-highlight na po, it's already at the fore, yung issues of disability, inclusion, equity. Importante po na tayong lahat ay informed. Right. Hindi na po excuse na ay hindi ko alam. Kailangan po alam natin at kailangan po meron tayong pananaw, meron tayong paninindigan tungkol sa mga issues around not just disability but also the other areas of diversity. Ayun. At kailangan yung nalalaman natin yung tama. Kaya natin i-apply dapat, di ba? Yes. Na pag nasa labas ka, may nakita kang batang may autism, halimbawa, na nagkakaroon ng meltdown, ano ba yung gagawin mo? Kailangan ma-translate mo yung knowledge na yon sa behavior. Oo, practical. Tsaka di ba kunwari lang yung sa araw-araw nating conversations, may tinatawag tayong
Uy, may ADHD yan. ADHD ka kasi ang ligalig mo na mali. Kasi It's used to loosely. O may OCD ka. May OCD ka. Ayan. we loosely use these terms. So para awareness and information. Kahit anxiety and depression, di ba? Ginagamit na rin. Actually, iba, even the physical disability, bagal-bagal mo, ano ka ba, lumpo? O ba't kanina pa ako tinatawag, bingi ka ba? Bingi ka ba? Ayan. All of those things are actually disability slurs, if you come to think about it. Right. Na dapat ay makorek sana natin, di ba? Para naman, pag dumating yung pagkakataon na meron tayong nakasalamuha ng mga kapatid natin na totoong may disability, hindi nagiging loose ang usapan at nagiging maayos ang pakikitungo natin. Any promotion that we are about to do po, paano natin malalaman ang mga bagay na ito at saan namin kayo pwedeng i-follow para sa mas marami pa at malawig na pag-uusap pagdating dito? Okay. Ang advokasya para sa social media po ay mangyayari sa July 22 sa SM North EDSA sa Sky Dome, yung pinakataas. Pwede po kayong kumuha ng mga tickets. Libre po ito. Sa Autism Society Philippines Facebook page, nandun po lahat ng links. Nandun din po sa aming mga social media accounts kung saan po kayo makakakuha ng libreng ticket. Gusto ko rin po i-share na sa lahat ng pupunta, meron po kaming raffle ng phone and tablet para hindi lang tungkol sa social media ang ating pag-uusapan, magbibigay din tayo ng tools para kayo ay makapartake. Oo. And do follow Mighty Magulang on the different platforms if you want to know more. And for all platforms po at Chef Jelly Gison. Excited na ako ma-empower kaming lahat ko. Ano yung natututunan ninyo kay Jello at kay Mona? Ituturo din natin sa iba. Diba? Ipapasa natin para yun, meron din tayong ambag. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Alright, and today is the day. Magkakaalaman na kung kaninong team nga ba ang mas lodi. Ito ba ay ang Team Jess? O ito ba ang Team Maui? Nako, Team Bahay, dumutok at bumoto na dito sa Palaro Pampasaya! Sana ay nakapag-morning stretching kayo dahil ito po, panoorin natin ang ating game ngayon. Palarong Pampasaya. Cup and ball shoot ang mechanics. Labanan pa rin ng dalawang teams sa larong ito. Bawat player ay may nakasukbit na cup sa bewang at ping-pong ball naman sa gitna ng mga binti. Ang goal, dapat ma-shoot ng player ang ping-pong ball sa cup nang hindi ito hinahawakan. Pagalingan ng diskarte at pag-indayog ng balakang para magawa ang challenge. Ang team na unang matapos ang task, panalo. Alright, nakita nyo na, familiar itong game na to malamang sa marami sa inyo dahil sa mga Christmas party, uso yan nilalaro. Lalaroin natin dito ngayon, Team Jess. Kasama si Dimples at ang aming si Kate. Kate, kasali ka today. And Team Maui, nandyan syempre ang kanyang kasangga si Justin at si Kenneth. Hi! Sasali ngayon. Hi! So ito, Okay. unahan lang ha sa pag-shoot ng bola sa loob ng 1.5 minuto. Tignan natin kung sino yung tatlong mauuna. Team Maui ba or Team Jester? You have 1 minute and 30 seconds to do it, okay? Ready? Unahan ito. Tulungan ninyo ako, mga Team Bahay. Tignan natin kung sino mauuna. Ready? 3, 2, 1, timer. Let's go! Sige. Anong klase mga movement ang ginagawa ninyo? Natutunan. Wow, Justin! Jester! Dalawa na lang. Go, Dave! Go, Dave! Sige, turuan ninyo yung inyong mga teammate. Paano nyo ginawa? Pwede mag-coaching. Coaching is allowed. Coaching is allowed. Ito na lang. Isa na lang. Dalihan ninyo. Makikipol ka lang. Yan! Go! Go! Ayoko na! Almost Maui, almost Maui. Slow muna, slow. Hop. Coaching, coaching. Yan! Wow! Let's go! Showdown! Go, go, go. Kaya, kaya, Showdown! kaya. Showdown! Showdown! Ito, Kenneth or Dimples? Hindi naman lang, hindi naman. 42. Alam mo? Go! Hindi ba ko gusto ni Sir? Huwag niya magpapakita. Hop! Nga! Hop! Good job, good job, good job. Alam niyo,
Hindi ko masabi. Ito lang magaling mag-kettlebell swing, ha? Mama kasi! Malinig kasi talaga yung damit. Mama kasi yung damit ko nagpa-bounce pa. Oo nga! Yung blouse, ang kontrabida ni Mami Dimples. Pero ganun talaga. Ang nanalo. Team Maui! Galing. Kung nanonood po si Papa B, Papa B, sana inopo mo na yung TV. Kaya nga, talaga mapapagalitan ako sa larong ko. Oy, pero in fairness, ang pinaka-nauna sa lahat sa inyo ay Justin. Kettlebell swing. Okay, konting consequence lang. Okay. Ito na yung Friday papulbo. Okay, Roleta first. Okay, ang daming naniwala sa'yo, Maui. Sinong pipiliin mo? Daming naniwala. Meron pala, Diba? meron. Dami. Maraming bumoto. Power! Marami yan. Go! Ay, yung mga may tiwala kay Maui, oh. Sinong nanalo? 500 pesos load. Congrats, guys! Dapat talaga. Loy Guancel! Congratulations, Napaka-exciting. Talagang down the wire. Hintayin namin hanggang Biyernes para malaman kung sino talaga magaling. Team Jester ba o Team Maui? Next week, all new games, all new teams, pero kasali pa rin kayo. Maraming salamat sa ating mga participants. Okay, wala na. I give up. At ngayon po, thank you Mama Chiki. Ngayon may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Congratulations kay Teresita Bautista Clemente. Sabi niya, ang paborito kong flavor ng hopya ay ube. Bukod sa magandang kulay, madaling ibenta at masarap ang lasa. Panalo rin po si JL Aspacio. Sabi niya, ang favorite flavor namin ng hopya ay monggo. Pina-partner po lagi ng mother ko sa coffee yan. Yan din po lagi namin pinasaluhan pag nagkikwentuhan. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para claim ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating Hopeful Friday! Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes, mga kapatid, para sa aming State of the Nation's Address special episode. At susunod na po, ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at ng weekend at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!